Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga kasalanan. Huwag mo po kami paintong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus then left the neighborhood of Tyre and went on through Sidon to Lake Galilee, going by way of the territory of the 10 towns. Some people brought him a man who was deaf and could hardly speak, and they begged Jesus to place his hands on him. So Jesus took him off alone, away from the crowd, put his fingers in the man's ears, spat, and touched the man's tongue. Then Jesus looked up to heaven, gave a deep groan, and said to the man, Ephphatha, which means open up. At once the man was able to hear, his speech impediment was removed, and he began to talk without any trouble. Then Jesus ordered the people not to speak of it to anyone. But the more he ordered them not to, the more they told it. And all who heard were completely amazed. How well he does everything, they exclaimed. Even causes the deaf to hear and the dumb to speak. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Thanks to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Word of God, na kung saan ang layunin ng Facebook na live ito ay palaganap ang mabuting balita. Ang ating pagnilayan ay ang February 13, 2026 Friday Gospel. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Marcos chapter 7 verses 31 to 37. At ito po tungkol sa nagpagaling si Jesus ng isang, alam niyo yun, pinagaling niya yung isang bingi. Bingi at isang pipi. Bingi na, pipi pa, no? Hirap naman kaya, no? Yung bang pipi ka na, bingi ka pa. Ang sabi kasi nila, kapag hindi ka nakakapagsalita, may affected yun may connection yun sa pandinig.
Kundi, amen? Kasi kaya nga, di ba, napakahalaga, lalo na yung pag sa batang lumalaki, na ano siya, yung may naririnig siya. Kasi once wala ka nang marinig, mahirap, hindi ka makakapagsalita talaga niya, no? O kaya, kung makapagsalita ka man, kung mahina naman yung pandinig mo, hindi mo rin ma-express masyado kung ano yung gusto mong sabihin. So, ang scenario po ng mabuting balita ay yung ano, yung masasabi natin na meron isang taong bingi na ukal pa siya. Napakahirap no, na nasa ganung sitwasyon. At sa ganung pagkakataon ay dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal and ipinamanhik kay Kristo na ipatong ang kanyang kamay. So, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga. Diba? At meron siyang sinabi, no? Ephata, ibig sabihin buksan. At pagkarinig nito, yun, nawala. Nawala pagkautal at pagkabingi nung lalaki. Nakapagsalita siya. Amen. So, ganun makapangyarihan ang salita ng Panginoon, no? Kapag sinabi niyang huminto ang langit, huminto ang bagyo, ang hangin, sumusunod. Ultimo ang kalikasan. Kaya pag sinabi niyang gumaling ka na, buksan mo yung mata mo, lumakad ka na, sabihin, kapagpagaling na siya. So sa atin po, ito malaki nating problema. At ito yung malaki nating hinaharap sa kasalukuyan. Yung ating pagka-spiritual na pipe at bingi. Pagka-spiritual na pagkautal. Amen. Kasi nga, nilikha tayo ng Diyos, hindi lang sa katawang lupa, meron tayong spirito at kaluluwa. So, okay. Punta kasi isang mall. Marami tayong makikita ng iba't ibang klaseng tao, naglalakad, nagsasalita, ang lakas ng pandinig. Kumbaga, evil na talagang nasa magandang kalagayan yung kanilang pandinig, pagsasalita, no? And, paano nga ba minsan natin ginagamit ang mga parte ng ating katawan, kamukha ng bibig? Pagmamarites ba? Pagchichismis ba? Pagmumura ba? Yung ating tenga, pakikinig ng mga chismis, pakikinig ng mga masamang mga tugtog, mga, di ba, mga panoorin, ganyan. So, maaaring hindi tayo yung literal na pipet, bingi, o utal. Pero yun nga, nagiging problema natin lahat ng tao, nagiging spiritual tayong pipet, bingi. Ibig sabihin, yung bang spiritually, hindi natin maintindihan, hindi natin masabi, hindi natin madinig. Yung bang tipo, halimbawa, nasa simbahan ka, nakikinig ka ng gospel, pero alam mo yung pumapasok lang sa kanang tenga, lumalabas sa kaliwa. Yun yung pagka-spiritual natin bingi. Hindi natin ma-absorb, hindi natin maisabuhay. Yung naririnig natin salita ng Diyos. Nagbibingi-bingihan tayo. Hindi ba kailangan ng purihin ng Diyos, magsalita ng magagandang bagay para sa ating kapwa. Hindi natin magawa. Ibang pag na-stop tayo, no? Natitigil tayo kapag meron tayong gustong sabihin, ipagmalaki ang Panginoon, sabihin ng mga mabubuting bagay. Pag hindi natin nasasabi yun, nagiging spiritual tayo. At kapag halimbawa merong sinasabi o inuutos ang Panginoon Diyos na literally naririnig natin, halimbawa, magsimba ka tuwing linggo. Pero nadidig lang natin ng physical na tingnan natin yun. Pero spiritually, bingi pala tayo, yung bang hindi natin pinapansin. Narinig ko lang yun, pero hindi natin ginagawa yun. Kapag narinig natin ang utos ng Diyos, pero hanggang dinig lang tayo, at hindi natin sinasabuhay, nagkakaroon tayo ng spiritual na pagkabingi. At mahirap yun, kasi, yun paano ng sakit na cancer, diabetes, high blood, stroke, yung magkaroon tayo ng spiritual na pagkabingi at pagkapipi, pagkautal. Kasi, ang pupuntahan natin doon ay impyerno. Amen. Kaya ako hanggang ngayon, hindi pa rin tayo interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos, meron tayong spiritual na kabigyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin babitawan yung salitang pinapatawad na kita, hindi na ako galit sa'yo. Ayun, meron tayong spiritual na pagkapipi. Yung po may mga bagay na hindi natin masabi because of pride, because of ego. And that's what called spiritual death. So, sa mabuting balita, since ang Diyos, ang Panginoong Jesus,
Siya yung nagpapagaling ng pipi at bingi. Higit pa doon ang kagalingan na gusto niyang ibigay sa atin. Yung spiritual na kagalingan na hindi na tayo nabibingi. No, nadidinig na natin mabuti ang salita ng Diyos at sinusunod na natin. Kapag ang nadidinig natin ay sinusunod natin according to God's will, hindi na tayo binging spiritual. At kapag tayo ay nakakapagsalita na, nakakapagpuri na sa Diyos, hindi na tayo spiritual na pipe or utal-utal. Amen. Napakahalaga para sa atin na maintindihan natin na bilang isang tao, meron tayong espiritu na dapat magkaroon ng connection sa Diyos. Hindi natin madinig ang tinig ng Diyos kasi nga ayaw natin pakinggan. Amen? So nawa, itong mabuting balita na ito ay makapagbigay sa atin ng linaw na napakahalaga na ang espiritual na kaugnayan natin sa Diyos ay babuksan sapagkat yung espiritu na yan, spiritual na kaugnayan natin sa Panginoon ay magpapalaya sa atin, sa ating pagka-bingi at pagka-pipi spiritual. Karoon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, marami pong salamat. Alam namin na marami sa amin ang nagbibingi-bingihan at nag-uutal-utala, nagpipipipihan dahil sa hindi namin ikaw pinakikinggan at hindi namin masabi ang glory to you, O Lord. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawain mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulo sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nawa, yung karamdaman, kasi ang problema talaga natin yan is spiritual battle, no? Between good and evil. So, bibigyan natin ng buod ang mabuting balita sa February 13, 2026, Friday Gospel. Yun nga, tayo lahat may sakit na dapat natin ilapit sa isang Jesus na tinatawag natin Divine Healer. Maraming pong salamat. Pakashare na lang po itong February 13 Gospel sa inyong timeline. Huwag po sana tayong magbingi-bingihan sa ating misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. To God be the glory.